10 taon ng pagtitiis, tila ba naging isang basahan si Clara sa sarili niyang tahanan. Akala niya, ang gintong inalay niya sa pamilya ni Marco ay sapat na para mahalin siya. Ngunit sa isang madilim na sulok ng kanilang mansyon, natuklasan niya ang katotohanan. Ang asawang minahal niya at ang biyenang pinagsilbihan niya ay mga anay na unti-unting umuubos sa kanyang pagkatao. Sa gabi ng kanilang anibersaryo, hindi luha ang ibibigay ni Clara, kundi isang regalong magpapabagsak sa kanilang lahat. Sino ang tunay na magmamay-ari ng kayamanan kung ang lahat ay nakaplano na para sa isang madugong pagbabayad puri? Ang bawat salita ni Marco ay tila isang matalim na balisong na dahan-dahang humihiwa sa katinoan ni Clara. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang silid-aklatan. Bit-bit ang isang tray ng mainit na sopas na 3 oras niyang pinagpuyatang lutuin. Pinili niya ang pinakasariwang sangkap, hiniwa ang mga gulay ng may katumpakan, at tinimplahan ito ng pag-ibig na akala niya ay sapat na para pagalingin ang sipon ng kanyang asawa. Ngunit ang boses na narinig niya mula sa loob ay mas malamig pa sa yelong dumaloy sa kanyang mga ugat. Huwag kang mainip, Vanessa. Konting tiis na lang at mapapaalis na natin ang auditor na yan sa bahay na ito. Akala mo ba natutuwa akong makita ang pagmumukha ni Clara araw-araw? Para na siyang robot na calculator na walang ibang alam, kundi magbilang ng pera at magtrabaho. Nakakasawa na ang pagiging perpekto niya. Ang mariing deklara ni Marco na sinundan ng malanding tawa ng isang babaeng hindi kailanman inakala ni Clara na magiging ahas sa sarili niyang hardin. Ang tray na hawak ni Clara ay nagsimulang manginig. Ang usok na nanggagaling sa sopas ay humahapdi sa kanyang mga mata, ngunit mas mahapdi ang katotohanang sumasampal sa kanyang pagkatao. 10 taon! 10 taon siyang nagsilbing haligi ng pamilyang ito. Siya ang nag-ayos ng mga bangkaroteng negosyo ni Marco, siya ang nagbayad sa mga utang ng kanyang biyenan, at siya ang nagpuno sa vault ng pamilya ng mga gintong alahas mula sa sarili niyang pawis at puyat. Pero Marco, paano kung malaman niya ang tungkol sa medical records niya? Alam mo namang seryoso ang sakit niya, di ba? Tanong ni Vanessa na may himig ng huwad na pag-aalala. Narinig ni Clara ang tunog ng pag-ikot ng swivel chair ni Marco. Hayaan mo siyang mamatay sa takot. Mas mabuting isipin niyang nababaliw na siya kaysa malaman niyang may cancer siya. Sa oras na pumasok siya sa rehab center na pinaplano ko, lahat ng pirma niya sa ari-arian ay mapapasa akin na. Wala siyang kamalay-malay na ang lahat ng gintong pinaghirapan niya ay magiging pangkasal nating dalawa. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Clara. Ang mga daliri niya ay nawalan ng lakas at ang tray na gawa sa pilak ay tuluyang nadulas. Mula sa kanyang pagkakahawak, ang mangkok ng porselana ay humampas sa sahig. Nagkadurog-durog ang bawat piraso nito sa libu-libong kristal na tila sumasalamin sa kanyang wasak na puso. Ang mainit na likido ay tumalsik sa kanyang paanan, ngunit hindi niya nararamdaman ang paso sa balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkamatay ng bawat alaala ng pagmamahal na itinanim niya sa loob ng isang dekada. Bumukas ang pinto. Tumambad ang mukha ni Marco na bakas ang gulat na mabilis ding napalitan ng isang mapang-uyam na tingin. Walang bakas ng pag-aalala. Walang pagtatangka na tulungan ng asawang nanginginig sa sakit. Clara, kanina ka pa ba riyan? Tignan mo ang ginawa mo. Ang dumi-dumi na naman ng sahig. Napakabaya mo talaga. Ang asidong wika ni Marco habang nilalagpasan siya, tila ba isa lamang siyang basahan na nakaharang sa kanyang daraanan. Sumunod si Vanessa na may mapanuring sulyap at isang ngising nagpapahiwatig ng tagumpay. Auditor ka pa naman, Clara. Pero kahit simpleng tray hindi mo ma-audit ng maayos ang bigat. Sayang ang sopas, parang ang pag-ibig niyo ni Marco. Tapos na malapit ng itapon. Nanatiling nakatayo si Clara sa gitna ng kalat. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal
ng isang invisible na kamay. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng maliliit na hiwa mula sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito. Ang bawat patak ng pawis niya ay ginawa nilang bala para pasabugin ang kanyang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na mansyon, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na walang sagot, kundi ang malamig na hangin ng gabi. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ang mabulok sa isang madilim na silid, habang ang kanyang yaman ay pinagpipistahan ng mga buwaya? Tumingala si Clara, hindi para umiyak, kundi para hanapin ang natitirang piraso ng kanyang dignidad sa gitna ng pagkaguho ng kanyang mundo. Ang sakit ay naging isang malamig na determinasyon. Kung ginto ang naging dahilan ng kanilang kataksilan, sisiguraduhin niyang ang gintong iyon din ang magiging tanikala na hihila sa kanila pababa sa impyerno. Hindi nagdala ng kapayapaan ang pagsikat ng araw sa mansyon ng mga Sandoval. Para kay Clara, ang bawat sinag ng umaga na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya na ang buhay na binuo niya sa loob ng 10 taon ay isang malaking kasinungalingan. Namamaga ang kanyang mga mata. Ngunit kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang magsuot ng maskara ng isang masunuring asawa at menaherang manugang bago pa siya mahanapan ng butas ng mapang-aping mga mata ni Doña Remedios. Natagpuan niya ang kanyang biyenan sa loob ng maliit na kapilya sa loob mismo ng bahay. Ang amoy ng insenso at sariwang mga bulaklak ay humahalo sa malamig na hangin, ngunit ang kabanalang ipinapakita ng matanda ay hindi umabot sa kanyang puso. Nakaluhod si Doña Remedios sa harap ng mga imahe ng santo. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagpapalipat-lipat sa mga butil ng rosaryo. Lumapit si Clara at dahan-dahang kinuha ang kamay ng matanda para magmano, isang tradisyong kailanman ay hindi niya nakalimutan bilang tanda ng paggalang. Ngunit sa halip na basbas, ang malamig at tuyot na balat ni Remedios ang sumalubong sa kanya. Bago nito biglang binawi ang kamay na tila ba nandidiri sa hipon ng kanyang manugang. Clara, lumuhod ka rito sa tabi ko. Ipanalangin mo ang iyong tuyot na sinapupunan. Isang malaking kahihiyan sa pamilya Sandoval na hanggang ngayon ay wala ka pang naibibigay na tagapagmana kay Marco. Baka pinarurusahan ka ng langit dahil sa iyong pagiging makamundo at sobrang pagtutok sa pera. Ang boses ni Remedios ay puno ng husga. Bawat salita ay tila latigo na humahampas sa likod ni Clara. Hindi alam ng matanda. O marahil ay alam niya ngunit wala siyang pakialam na ang bawat sentimong ginagastos niya sa kanyang marangyang pamumuhay ay galing sa pagtatrabaho ni Clara sa gabi at araw. Nanatiling nakayuko si Clara. Ang kanyang mga tuhod ay sumasakit sa matigas na sahig. Ngunit mas masakit ang marinig ang mga salitang iyon mula sa babaeng itinuring niyang sariling ina. Opo, Mama. Pasensya na po. Tanging sagot niya, habang ang kanyang puso ay sumisigaw sa tindi ng kawalan ng katarungan. Pagkatapos ng maikling dasal na punong-puno ng panunumbat, tumayo si Doña Remedios at hinarap si Clara ng may masamang tingin. Nga pala, kailangan ko ng 500,000 piso para sa nalalapit na fiesta ng parokya. Sinabi ko na kay Padre na tayo ang sasagot sa dekorasyon ng altar at sa mga mamahaling bulaklak mula sa ibang bansa. Huwag mong sabihing wala ka na namang pera dahil alam kong kakukuha mo lang ng iyong bonus sa auditing firm. Alam ni Clara ang totoo. Noong nakaraang linggo, nakita niya ang isang resibo mula sa isang sikat na butika ng mga designer bags sa pangalan ni Vanessa. At ang petsa nito ay tumutugma sa huling hiling ng pera ni Remedios para sa charity. Ginamit ng matanda ang pangalan ng Diyos para tustusan ang kaligayahan ng kabit ng kanyang anak. Ngunit sa halip na makipagtalo, tumango lamang si Clara. Ihahanda ko po ang tseke mamayang gabi, Mama. Lumabas si Clara sa kapilya na parang isang anino. Nagtungo siya sa kanyang opisina sa bahay upang suriin ang mga dokumentong kinuha niya sa computer ni Marco kagabi.
Habang tinitignan ang mga spreadsheets, ang kanyang kasanayan bilang isang auditor ay hindi siya binigo. Malinaw ang mga bakas. Ang malalaking halagang inilipat ni Marco sa isang shell company, ang mga bayad sa kondominium sa Makati na kailanman ay hindi nila pinuntahan, at ang unti-unting pag-ubos sa kanilang savings account para sa luho ni Vanessa. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang malamig na galit. Bawat numero ay nagpapatunay na para sa pamilyang ito, isa lamang siyang kagamitang pangkabuhayan na handa nilang itapon kapag wala na silang mapiga. Lumalabas siya ng bahay upang kumuha ng hangin nang makita niya si Mang Pido, ang matandang driver na halos 2 dekada na sa pamilya. Nakaupo ito sa ilalim ng puno ng mangga, nagpapahid ng pawis sa noo. Nang makita siya ng matanda, agad itong tumayo at binigyan siya ng isang tapat na ngiti. Ma'am Clara, mukhang malalim po ang iniisip niyo. Heto po, kinuha ko itong manggang hilaw sa likod. Alam ko pong paborito niyo ang maasim kapag pagod kayo. Tinanggap ni Clara ang mangga. Habang hinahawakan niya ito, napansin niya ang mga kamay ni Mang Pido, magaspang, may mga kalyo, at madilim dahil sa pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Ngunit sa mga kamay na yon, nakita ni Clara ang isang bagay na wala sa kanyang asawa at biyenan, ang katapatan. Salamat Mang Pido, ang bango po nito. Ang bulong ni Clara habang dahan-dahang kumakawala ang isang luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may nagmamalasakit sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ang Diyos ay nakakakita sa lahat ng ating paghihirap. Ang ginto, gaano man ito kintab, ay mawawalan din ng ningning kapag ito ay peke. Pero ang pusong totoo, kailanman ay hindi magbabago. Wika ni Mang Pido, na tila ba nababasa ang nasa loob ng kanyang isipan. Tumalikod si Clara upang bumalik sa loob ng mansyon. Bit-bit ang manggang bigay ng matanda. Ngunit bago siya pumasok, nahagip ng kanyang paningin si Doña Remedios na pababa ng hagdan, hawak-hawak ang gintong krus na nakasabit sa kanyang leeg. Isang matandang susi na gawa sa tanso ang nakita ni Clara na nakasabit din sa kadena nito na nakatago sa likod ng krus. Noong una ay hindi niya ito binibigyang pansin, ngunit ngayon, ang susing iyon ay tila may ibinubulong na misteryo. Ano ang itinatago ng kanyang biyenan sa susing iyon? Ano ang nasa likod ng mga pinto ng mansyong ito na kailanman ay hindi niya pinayagang buksan? Habang naglalakad palayo ang matanda, nanatili ang paningin ni Clara sa likuran nito. Ang bawat hakbang ni Remedios ay tila nag-iiwan ng bakas ng dumi sa kanyang paningin. Alam ni Clara na ang kanyang laban ay hindi lamang para sa kanyang yaman, kundi para sa kanyang dangal na matagal na nilang tinatapak-tapakan. Ang dilim ng hating gabi ay tila isang malapot na tinta na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon ng mga Sandoval. Sa gitna ng malalim na katahimikan, tanging ang sariling tibok ng puso ni Clara ang kanyang naririnig. Isang mabilis at kinakabahang pagpukpok sa loob ng kanyang dibdib na tila nagbababala ng isang panganib. Gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ni Marco. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay walang nililikhang tunog. Ngunit sa pakiramdam ni Clara, bawat galaw niya ay sumisigaw ng pagtataksil sa isang bahay na itinuring niyang santuaryo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang pinakaibabang lasi ng desk ni Marco. Alam niya kung saan nagtatago ang kanyang asawa ng mga mahahalagang dokumento. Doon, sa ilalim ng mga lumang kontrata, natagpuan niya ang isang asul na folder na hindi pamilyar sa kanya. Nang buksan niya ito, tila huminto ang pagdaloy ng hangin sa kanyang mga baga. Isang life insurance policy. Sa ilalim ng pangalan ni Clara, nakasaad ang isang napakalaking halaga na ibabayad sa oras ng kanyang pagpanaw. Ngunit ang mas masakit, ang pangalan ng beneficiary ay hindi si Marco at lalong hindi ang anumang charity. Ito ay nakapangalan kay Vanessa.
Ang taong sumisira sa kanyang pamilya ang siyang aani ng bunga ng kanyang kamatayan. Ang pagkahilo ay dahan-dahang gumapang sa kanyang ulo. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang batok habang binabasa ang mga detalye. Hindi lang nila siya gustong palitan. Gusto nilang pagkakitaan ang kanyang huling hininga. Sa gitna ng kanyang panghihina, naalala ni Clara ang susing nakita niya sa leeg ni Doña Remedios. May kung anong udyok na nagtulak sa kanya na pumunta sa silid ng kanyang biyenan. Alam niyang mahimbing ang tulog ng matanda dahil sa iniinom nitong gamot sa gabi. Sa loob ng silid, ang amoy ng kandila at matatandang gamit ay nangingibabaw. Maingat siyang lumapit sa altar kung saan nakatayo ang isang malaking imahe ng Santo Niño na yari sa ivory at pinalamutian ng mga tunay na hiyas. Napansin niya ang isang manipis na lamat sa dingding sa likod ng altar. Gamit ang lakas ng kanyang mga bisig, dahan-dahan niyang inurong ang mabigat na istante. Walang anumang ingay na nalikha ang paggalaw nito dahil sa maingat na pagkakakabit ng mga riles sa ilalim. Isang maliit na pintuan ang tumambad sa kanya. Sa kabila ng pinto, isang sikretong silid ang bumukas at doon ay nakita niya ang isang tanawing kailanman ay hindi niya malilimutan. Ang liwanag mula sa loob ng silid ay nanggagaling sa isang maliit na bumbilya. Nakita niya sina Marco at Doña Remedios na nakatayo sa harap ng isang bukas na vault. Sa loob nito, maayos na nakasalansan ang mga gintong bareta at mga mamahaling alahas, ang bunga ng 10 taong pagtitipid at pagtatrabaho ni Clara bilang auditor. Ang bawat piraso ay tila sumasalamin sa mga gabing hindi siya natulog para lamang masiguro ang kinabukasan ng pamilyang ito. Tignan mo, Mama, halos puno na ang vault dahil sa huling investment na kinuha natin mula sa personal account ni Clara. Akala niya ay para sa expansion ng kumpanya, pero hindi niya alam na dito natin lahat inilalagay. Ang boses ni Marco ay puno ng kayabangan habang hinahawakan ang isang gintong bareta. Mabuti na ang naninigurado, anak. Kapag wala na ang babaeng yan, tayo ang magiging pinakamayaman sa probinsyang ito. Hindi na natin kailangang makinig sa mga sermon niya tungkol sa budget at pagtitipid. Sagot ni Remedios habang hinihimas ang mga alahas ng may gahaman ng ngiti. Napahawak si Clara sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy upang pigilan ang kanyang sarili sa pagsigaw. Ang bawat salita nila ay tila laso na unti-unting pumapatay sa natitirang pag-ibig sa kanyang puso. Ang kanyang mga luhang kanina pa, gustong kumawala, ay natuyo na, pinalitan ng isang matigas na bato ng puot. Huwag kang mag-alala, Mama. Pagkatapos ng ating anibersaryo party sa susunod na linggo, lahat ay nakaplano na. May nakausap na akong rehab center sa malayo. Sasabihin natin sa lahat na ang cancer niya ay umakyat na sa kanyang utak at nagiging marahas na siya. Doon siya mabubulok habang tayo ay nagpapakasa sa sayaman niya kasama si Vanessa. Ang huling hirit ni Marco na may kasamang malamig na tawa. Dahan-dahang umatras si Clara, ibinalik ang lahat sa ayos nang hindi lumilikha ng anumang bakas. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit hindi para matulog. Tumayo siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ng malawak na lupain na pag-ari ng mga Sandoval, mga lupaing binili gamit ang kanyang dugo at pawis. Sa dilim ng gabi, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang panibagong apoy. Hindi siya papayag na maging biktima lamang sa sarili niyang kwento. Kung ang rehab center ang itinakda nilang hantungan para sa kanya, titiyakin niyang ang impyerno ng kahirapan ang magiging huling hantungan para sa kanilang dalawa. Ngunit paano niya mapoprotektahan ang kanyang sarili kung ang bawat sulok ng bahay na ito ay may mga mata at taingang nagmamanman sa kanya? At ang pinakamahalaga, may oras pa ba siya bago ang itinakdang gabi ng kanyang pagbagsak? Hindi nagdala ng luha ang sumunod na umaga para kay Clara. Sa halip, isang kakaibang lamig ang nanahan sa kanyang mga mata, isang uri ng yelo na hindi natutunaw ng sikat ng araw.
Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanilang banyo. Pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa harap niya ay mukhang pagod. May mga itim sa ilalim ng mata at tila unti-unting naglalaho ang kulay sa kanyang balat. Ngunit sa likod ng kapagurang iyon, may isang bagong apoy na nagsimulang magliyab. Kinuha niya ang isang lipstick na kulay matingkad na pula. Ang kulay na kailanman ay hindi niya ginamit dahil ayon kay Marco ay masyado itong agresibo para sa isang asawang tulad niya. Dahan-dahan niyang iginuhit ang kulay sa kanyang mga labi. Ang bawat haplos ng lipstick ay tila isang sumpa, isang pangako sa kanyang sarili na hindi na siya kailanman magiging biktima. Ang kulay na ito ay hindi para sa ganda. Ito ay para sa digmaan. Ito ang kulay ng dugo na handa niyang itaya at ang kulay ng tagumpay na pilit niyang kukunin. Sa kanyang opisina, hindi na mga ulat ng kumpanya ang kanyang sinusuri. Gamit ang kanyang husay bilang isang senior auditor, sinimulan niyang himayin ang bawat transaksyon ng pamilya Sandoval sa loob ng 5 taon. Ang bawat sentimong nawala, bawat peking invoice na ginawa ni Marco, at bawat donasyon ni Doña Remedios ay maayos niyang itinala sa isang itim na notebook na nakatago sa ilalim ng kanyang desk. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga numero ang magiging saksi sa kanilang pagkakatao. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang lumang kaibigan, si Attorney Elena, ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya mula pa noong kolehiyo. Elena, I need your help. I have the documents. Kailangan nating ayusin ang lahat ng mabilis pero tahimik. I want to transfer my personal assets to a trust fund for the orphanage and I need a way to secure the house title without them knowing. Ang boses ni Clara ay matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Clara, sigurado ka ba rito? Delikado ang ginagawa mo. Kapag nalaman ni Marco na ina-audit mo ang sarili niyang kumpanya, hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Babala ni Elena mula sa kabilang linya. He already decided my fate, Elena. I'm just auditing his downfall. Huwag kang mag-alala, I know how to play the part of a submissive wife. Hayaan nating isipin nilang panalo sila. Sagot ni Clara habang pinapanood ang paggalaw ng mga dahon sa labas ng bintana. Pagbaba ng telepono, lumabas siya ng silid at nagtungo sa kusina. Nakita niya roon si Doña Remedios na tila mainit ang ulo habang kausap ang isang tauhan. Lumapit si Clara ng may malambot na ngiti. Ang uri ng ngiti na dati ay galing sa puso, pero ngayon ay galing na sa isang mahusay na aktres. Mama, narinig ko po na kulang pa ang pondo para sa fiesta. Heto po, nag-transfer na ako ng karagdagang 200,000 sa account nyo. Pasensya na po kung medyo natagalan, naging busy lang po sa opisina. Wika ni Clara habang iniaabot ang isang transaction slip. Ang mukha ni Remedios ay biglang nagliwanag. Ang dating nakasimangot na labi ay naging isang matamis na ngiti. Ayan ang gusto ko sa'yo, Clara. Kahit papaano ay alam mo kung paano bumawi sa iyong mga pagkukulang. Huwag kang mag-alala. Ipagdarasal ko sa simbahan na gumaling na ang iyong kung anong sakit-sakit sa isip. Tumalikod si Clara upang itago ang pait sa kanyang mukha. Ang ganid ng matanda ang magiging pinakamabisang sandata niya. Habang binubusog niya ang kanilang kasakiman, dahan-dahan niyang hinihigpitan ang bitag. Nang hapong iyon, palihim siyang nakipagkita sa isang matandang platero sa isang maliit na eskinita sa labas ng bayan. Ang matanda ay bihasa sa paggawa ng mga replika ng alahas. Inilapag ni Clara ang isang maliit na sample ng gintong baretang na kuha niya mula sa vault kagabi. Kailangan ko ng mga replika nito. Eksaktong timbang, eksaktong kulay, pero ang loob ay dapat gawa sa tingga. Kaya mo ba itong tapusin sa loob ng 3 araw? Tanong ni Clara. Tumingin ang matanda sa kanya. May pagtataka sa mga mata ngunit tinanggap ang trabaho. Mahirap ang hinihiling mo, iha. Pero kung yan ang gusto mo, gagawin ko.
Siguraduhin mo lang na hindi ka mahuhuli sa pagpapalit nito. Pag-uwi sa mansyon, sinalubong siya ni Marco sa pintuan. Mukhang nasa magandang kondisyon ang asawa, may hawak pang baso ng mamahaling alak. Clara, honey, nag-reserve na ako sa isang exclusive spa para sa'yo sa susunod na buwan. You look stressed lately. You need to rest. Let the professionals take care of you, okay? Alam ni Clara ang ibig sabihin nito. Ang spa na sinasabi ni Marco ay ang rehab center na pagtatapunan sa kanya. Tumingin si Clara sa mga mata ni Marco, naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi, ngunit tanging pagmamadali at kasinungalingan ang nakita niya roon. Thank you, Marco. Ang bait mo talaga sa akin. I can't wait to finally rest, sagot ni Clara. Ang marahang paghaplos niya sa balikat ni Marco ay nag-iwan ng isang malamig na pakiramdam na hindi napansin ng lalaki. Pumasok si Clara sa kanilang kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Ang marahang paglapat ng pintuan ay nag-iwan ng isang malalim na tunog sa silid, tila hudyat na wala na siyang balikan. Kinuha niya ang kanyang gamot sa cancer, ang maliit na tableta na tanging pag-asa niya para mabuhay. Tinitigan niya ito ng matagal bago ininom. Hindi niyo ako mapapatay, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang anino ay humahaba sa dingding dahil sa papalubog na araw. Dahil bago pa man ako mawalan ng hininga, sisiguraduhin kong wala na kayong sisikatan ng araw. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagpaplano, isang hindi inaasahang tawag ang dumating sa kanyang private line. Isang numerong hindi rehistrado. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay nagpadala ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang boses na tila nanggaling sa kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng impormasyon na tila isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto sa isipan ni Clara. Ito ang pribadong investigador na kinuha niya, na nagbalitang si Vanessa ay hindi lamang isang hamak na kalaguyo. Ito ay lubog sa utang, sa mga ilegal na sugalan at may mga kasong nakabinbin sa ibang bansa. Ngayon ay malinaw na kay Clara kung bakit nagmamadali si Marco na ubusin ang kanyang yaman. Kailangan nitong bayaran ang mga pagkakamali ng babaeng pinili niyang ipalit sa kanyang asawa. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nabasag nang pumasok si Marco sa sala. Kasunod ang isang babaeng may suot na napakaikling damit at may makapal na kolorete sa mukha. Si Vanessa, ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa makintab na sahig ay tila mga saksak sa dangal ni Clara. Nanooy ikaw ay nakaupo lamang sa sofa habang nagbabasa ng mga ulat. Clara, honey, meet Vanessa. Siya ang magiging bagong personal assistant ko sa opisina at dito sa bahay. Masyado ka ng maraming ginagawa, kaya naisip ko na kailangan mo ng makakatulong sa mga papeles at sa pag-aayos ng nalalapit nating anibersaryo, ang wika ni Marco, nang walang bakas ng hiya sa kanyang mga mata. Isang matalim na ngiti ang ibinigay ni Vanessa kay Clara. Hi Clara, I hope we can be good friends. Don't worry, tutulungan kita para hindi ka na masyadong mapagod. You look so pale lately. Baka kailangan mo na talagang mag-rest. Tumingin si Clara kay Vanessa, pagkatapos ay kay Marco. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay gustong sumigaw at itaboy ang babaeng ito, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Welcome to the house, Vanessa. Sana ay maging komportable ka sa papel na ibinigay sa iyo ni Marco. Ang sagot ni Clara, nang may marahang boses na tila walang anumang bahid ng selos. Nang hapon ding iyon, habang inihahanda ni Clara ang kanyang asul na bestida na balak niyang suotin sa anibersaryo, isang damit na pinag-ipunan niya at may malalim na sentimental value. Pumasok si Vanessa sa kanyang silid-bihisan. Hawak nito ang isang baso ng pulang alak sa harap ng malaking salamin. Tinitigan ni Vanessa ang sarili bago biglang ibinuhos ang alak sa gitna ng bestida ni Clara. Ang matingkad na pula ng alak ay dahan-dahang kumalat sa asul na tela, tila isang malaking sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ang marahang pagpatak ng likido sa sahig
ay nag-iwan ng mga mantsa na kasing dumi ng budhi ng babaeng nasa harap niya. Oops, I'm so sorry, Clara. Ang tanga ko talaga, natabig ko ang baso. Pero sa tingin ko, hindi na bagay sa'yo ang ganitong style. Masyadong matanda. I'll tell Marco to buy you a new one. Yung pang-rehab na style. Ang pang-uyam na tawa ni Vanessa na tila isang matalim na kuko na kumakaskas sa pisara. Huminga ng malalim si Clara. Nilapitan niya ang kanyang bestida, hinawakan ang basang tela, at naramdaman ang lamig ng alak sa kanyang mga daliri. Sa halip na sampalin si Vanessa o magsisigaw, tumayo siya ng matuwid at hinarap ito. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha, kundi isang lalim na hindi maarok ni Vanessa. Huwag kang mag-alala, Vanessa. Isang damit lang ito. Marami pa akong pwedeng ipalit. Wika ni Clara. Binuksan niya ang kanyang jewelry box at inilabas ang isang kwintas na may malaking pendant na ginto. At dahil bago ka rito, gusto kitang bigyan ng regalo. This is a family heirloom. It's solid gold. Isuot mo ito para magmukha kang kagalang-galang sa tabi ni Marco. Kislap ng kasakiman ang rumehistro sa mga mata ni Vanessa habang tinatanggap ang kwintas. Hindi niya alam na ang kwintas na yon ay isa sa mga unang replika na ipinagawa ni Clara, gawa sa tingga at balot lamang ng manipis na ginto. Isang palamuti na kasing peke ng kanyang pagkatao. Wow, thank you, Clara. You're so kind talaga. Hindi ko akalain na ganito kakadaling kausap. Ang tuwang-tuwang sagot ni Vanessa habang isinusuot ang ginto sa kanyang leeg. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay tila nahimbing na, dumaan si Clara sa tapat ng silid-aklatan ni Marco. Narinig niya ang boses ng kanyang asawa na tila balisa, nakikipag-usap sa telepono ng may pabulong na boses. Sinasabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng cash sa susunod na linggo. 5 milyong piso, cash. Huwag niyo munang gagalawin si Vanessa. Konting tiis lang. Kailangan ko lang maiproseso ang mga papeles ni Clara. Oo, alam ko ang deadline. Ang bawat salita ni Marco ay nagkumpirma sa lahat ng hinala ni Clara. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang taksil. Isa rin itong desperadong lalaki na handang pumatay ng sariling asawa para lamang maisalba ang isang babaeng baon sa utang. Ang 5 milyong pisong sinasabi nito ay ang halagang balak nitong kunin sa insurance policy ni Clara sa oras na maideklara itong wala sa sariling kaisipan. Naglakad palayo si Clara. Ang kanyang anino ay tila sumasayaw sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa mga bintana. Ang bigat ng kanyang daladalang lihim ay tila hindi na niya nararamdaman dahil ang galit ay nagsilbing pakpak para sa kanyang susunod na hakbang. Anong gagawin ni Marco kapag nalaman niyang ang perang inaasahan niya ay maglalaho na parang usok? At si Vanessa hanggang kailan niya kayang dalhin ang bigat ng huwad na gintong nakasabit sa kanyang leeg bago ito maging isang tanikala na hihila sa kanya sa ilalim ng tubig. Ang init sa loob ng kusina ay tila isang buhay na nilalang na sumasakal sa bawat hininga ni Clara. Sa kabila ng kanyang nanghihinang katawan at ang tila walang katapusang pag-ikot ng paligid, pinilit niyang tapusin ang pagluluto ng paboritong putahe ni Marco at ng kanyang biyenan. Ang amoy ng bawang at luyang ginigisa ay karaniwang nagbibigay sa kanya ng aliw. Ngunit ngayon, bawat langhap niya ay nagdudulot ng matinding pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang mga butil ng pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo ay humahalo sa kanyang mga luhang pilit niyang itinatago. Sa isang iglap, ang liwanag ng bumbilya sa kisame ay tila sumabog sa libu-libong bituin sa kanyang paningin. Ang hawak niyang sandok ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Wala siyang narinig na anumang tunog, kundi ang malakas na pintig ng sariling puso sa loob ng kanyang mga tainga. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at ang kanyang katawan ay bumagsak sa matigas at malamig na tile ng kusina. Ang kanyang pisngi ay dumikit sa semento, ramdam ang bawat dumi at lamig nito.
habang ang kadiliman ay dahan-dahang kumakain sa kanyang kamalayan. "Ano ba yan, Clara? Napaka-clumsy mo talaga." Ang matalas na boses ni Doña Remedios ang unang bumutas sa katahimikang bumabalot kay Clara. Dahan-dahang iminulat ni Clara ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakita niya ay ang nakasimangot na mukha ng kanyang biyenan. Wala itong balak na lumapit o humawak sa kanya. Sa halip, tinakpan nito ang sariling ilong at tumingin sa paligid ng may labis na pandidiri. "Mama, hindi ko po, pakiramdam ko po ay hihimatay na kumuli." Ang mahinang bulong ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. "Huwag mo akong mama rito. Nakakahiya. Kapag nakita ka ng mga bisita na nakahandusay sa sahig na parang isang lasengga. Vanessa, tawagin mo ang mga tauhan. Kaladkarin niyo ang babaeng yan sa bodega sa likod. Ayaw kong mabahiran ng malas ang kusinang ito bago ang party. Doon siya ilagay para hindi siya makaabala sa mga naghahanda." Utos ni Remedios nang walang katiting na pag-aalinlangan. Naramdaman ni Clara ang magaspang na kamay ng mga tauhan na bumuhat sa kanya. Hindi siya itinuring na tao. Binuhat siya na parang isang sako ng bigas na wala ng pakinabang. Ang huling nakita niya bago tuluyang magdilim ang lahat ay ang nakakalokong ngiti ni Vanessa habang tinitignan ang kanyang nanghihinang kalagayan. Nang muling magkamalay si Clara, ang amoy ng alikabok at lumang gamit ang sumalubong sa kanya. Nakahiga siya sa isang manipis na karton sa sahig ng madilim at masikip na bodega. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na siwang sa pinto. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang malamig at magaspang na basahan na dumampi sa kanyang noo. Dahan-dahang pinupunasan ang kanyang pawis. Sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Isang boses na puno ng pait at pagmamalasakit. "Ma'am Clara, gumising po kayo. Heto po, uminom muna kayo ng tubig. Pasensya na po. At dito ko lang kayo nagawang puntahan. Baka po makita ako ni Doña Remedios." Ang pabulong na wika ni Mang Pido. Pinilit ni Clara na imulat ang kanyang mga mata. Sa tulong ng isang maliit na kandila na bitbit ng matanda, nakita niya ang mukha ni Mang Pido na basang-basa ng luha. Ang mga kamay nito, na puno ng kalyo sa mahabang panahon ng pagsisilbi sa mga Sandoval, ay nanginginig habang inaalalayan siyang uminom mula sa isang plastik na baso. Ang bawat lunok ni Clara ay tila isang pakikibaka. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na parang disyerto, at ang bawat patak ng tubig ay tila isang himala sa gitna ng kanyang paghihirap. "Mang Pido, bakit niyo po ako tinutulungan? Mapapahamak po kayo." Ang mahinang sambit ni Clara, ang kanyang boses, ay tila isang munting gasgas sa katahimikan ng bodega. "Hindi ko na pumasikmura ang ginagawa nila sa inyo, ma'am. 10 taon ko kayong nakitang nagpapakapagod para sa pamilyang ito. Pero sa huli, tinatrato kayo na parang basura. Heto po, dinalhan ko kayo ng kaunting pagkain at ang gamot nyo na nakita ko sa inyong silid. Itago nyo po ito. Huwag nyo pong hahayaang makita nila." Ang sagot ni Mang Pido habang inilalagay ang isang maliit na balot ng kanin at ulam sa kanyang kamay. Ang marahang paghaplos ng matanda sa kanyang balikat ay nagpadama kay Clara ng isang uri ng pag-ibig na matagal nang ipinagkait sa kanya ng kanyang sariling asawa. Habang nagpapahinga sa loob ng madilim na silid, narinig ni Clara ang mga yapak sa labas ng pader ng bodega. Ang boses ni Marco at Vanessa ay tila mga anino na pilit pumasok sa kanyang kinalalagyan. Sila ay naglalakad sa hardin, hindi kalayuan sa kanyang kinalalagyan, at ang kanilang mga tawa ay tila mga matatalim na kuko na kumakaskas sa kanyang pandinig. "Ang galing mo talaga, Marco. Ngayong wala na si Clara sa eksena, mas mapaghahandaan natin ang grand party. Nakaplano na ang lahat. Sa oras na matapos ang selebrasyon, itutuloy na natin ang paglipat sa kanya sa malayo. Ang mahalaga, makuha natin ang huling pirma niya
bago siya tuluyang mawalan ng bait. Ang wika ni Vanessa na sinundan ng isang malambing na hagikgik. Siyempre honey, para sa atin ang lahat ng ito. Isipin mo na lang, isang gabi na lang ng pagpapanggap at magiging malaya na tayo. Hahayaan nating isipin ng lahat na isang mapagmahal na asawa ako na ginawa ang lahat para iligtas ang nababaliw kong misis. Magiging perpekto ang lahat. Ang sagot ni Marco at ang tunog ng pag-untog ng kanilang mga baso ng alak ay nagpahiwatig ng isang masayang pagdiriwang para sa isang kamatayang hindi pa dumarating. Nanatiling nakahiga si Clara sa madilim na sahig. Ang bawat salitang binitiwan ng kanyang asawa ay nagsilbing gasolina sa apoy na unti-unting nagliliyab sa kanyang dibdib. Ang panghihina ng kanyang katawan ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang lakas. Isang lakas na hindi nanggagaling sa laman, kundi sa isang pusong wala nang natitirang takot. Sa gitna ng alikabok, amag at mga lumang gamit, isang bagong Clara ang isinisilang. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa karton na kanyang kinahihigaan hanggang sa maramdaman niya ang sakit sa ilalim ng kanyang mga kuko. Tumingala siya sa maliit na siwang ng pinto kung saan sumisilip ang liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig at pagtitiis, ngayon ay naging kasing talim ng mga bituin sa langit. Hindi pa ako mamatay, Marco. Hindi pa ako mamatay, Remedios. Ang bulong ni Clara sa kanyang sarili. Ang bawat pantig ay puno ng isang sumpa na hindi mababali. Hihintayin ko ang inyong party. Hihintayin ko ang sandaling akala nyo ay hawak nyo na ang mundo. Dahil sa gabing iyon, sisiguraduhin kong kayo ang unang mauunang mamatay sa harap ng sarili ninyong kasakiman. Dahan-dahan siyang bumangon kahit na ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila sumisigaw sa sakit. Ininom niya ang kanyang gamot at sa bawat paglunok, naramdaman niya ang determinasyong bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bodega na ito, na itinakda nilang maging libingan ng kanyang dangal, ay magiging pugad ng kanyang muling pagsilang. Ang tanong na lamang ay kung hanggang kailan niya kayang itago ang talim ng kanyang galit bago sumapit ang gabi ng anibersaryo. At si Mang Pido, hanggang saan ang kaya nitong itaya para sa isang babaeng tinuring na niyang sariling anak? Ang kadiliman ng gabi ay nagsilbing kumot na nagtatago sa bawat lihim na balak ni Clara. Sa labas ng mansyon, ang bawat huni ng mga insekto sa damuhong-muhan ay tila mga bulong ng babala, ngunit wala ng takot na nananatili sa kanyang puso. Ngayong gabi, ang pamilya Sandoval, sina Marco, Vanessa at Doña Remedios, ay nasa isang marangyang pagtitipon ng mga matataas na tao sa lipunan. Umalis silang suot ang kanilang pinakamagagandang damit at pinakamatatamis na ngiti. Iniisip na ang babaeng iniwan nila sa loob ng bodega ay wala ng lakas upang bumangon. Ngunit sa tulong ni Mang Pido, dahan-dahang nakapasok si Clara pabalik sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang nila sa pasilyo ay maingat. Iniwasan ang bawat bahagi ng sahig na maaring maglabas ng anumang ingay na magbibigay daan sa kanilang presensya. Gamit ang susing dahan-dahang kinuha ni Mang Pido mula sa drawer ng opisina habang abala ang lahat sa pag-alis, narating nila ang silid ni Doña Remedios. Ang amoy ng insenso at lumang pabango ay sumalubong sa kanila. Lumapit si Clara sa malaking imahe ng Santo Niño na nakatayo sa altar. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, ang mga mata ng imahe ay tila nakamasid sa bawat galaw niya. Gamit ang maliliit na gamit na ibinigay ng kanyang kaibigang si Attorney Elena, maingat na inilagay ni Clara ang isang napakamaliit na kamera sa loob ng mga mata ng imahe. Ang bawat pag-ikot ng tornilyo at ang paglapat ng lente sa kahoy ay ginawa niya ng may katumpakan ng isang auditor na hindi pinapayagan ang anumang mali sa balanse. Ngayon, ang Diyos na laging kinakausap ni Remedios ay magkakaroon na ng kakayahang itala ang bawat kasakiman
at kasalanang gagawin sa loob ng silid na ito. Matapos iyon, nagtungo sila sa sikretong vault sa likod ng altar. Sa tulong ni Mang Pido, dahan-dahang inururong ang mabigat na istante. Ang tunog ng mga riles na nagkikiskisan sa ilalim ay tila isang mahabang buntong hininga ng mansyon na tila sumasang-ayon sa gagawing pagbabayad puri ni Clara. Nang bumukas ang vault, ang kintab ng mga gintong bareta ay sumilaw sa kanilang mga mata. Iyon ang mga gintong kinuha sa kanya, ang mga pangarap na itinayo niya sa loob ng 10 taon na pilit nilang ninanakaw. Maingat na inilabas ni Mang Pido ang mga bag na naglalaman ng mga blocking tingga na ipinagawa ni Clara sa platero. Ang bawat pagpalit ay isang ritual ng paglaya. Kinuha ni Clara ang isang totoong gintong bareta, malamig, matigas, at mabigat. Tinitigan niya ito ng sandali, naalala ang bawat gabing puyat at bawat sakripisyong ibinigay niya para lamang mapuno ang vault na ito. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong pinalitan ng blocking tingga na may balot na manipis na gintong papel. Hinawakan ni Clara ang blocking tingga. Kahit na alam niyang ito ay huwad, sa kanyang pakiramdam ay mas mabigat ito kaysa sa totoong ginto. Mas mabigat ito dahil taglay nito ang bigat ng katotohanan, ang bigat ng pagpapakatao na kailanman ay hindi matutumbasan ng yaman. Ang bawat paglapat ng huwad na ginto sa loob ng vault ay tila isang pangako na ang lahat ng kasinungalingan ay may katapusan. Ma'am Clara, tapos na po. Nailipat na natin ang lahat. Ang pabulong na wika ni Mang Pido, ang kanyang boses ay puno ng kaba at determinasyon. Tumango si Clara. Salamat, Mang Pido. Ang mga totoong ginto, dalhin niyo na sa sasakyan. Alam niyo na kung saan ito dadalhin. Ang bawat bareta ng totoong ginto ay ipinadala ni Clara sa Cognevien kung saan siya lumaki. Nais niyang ang yaman na kinuha mula sa kanyang dugo at pawis ay mapunta sa mga batang walang pamilya, sa mga kaluluwang tulad niya na minsan nang nangulila sa pagmamahal. Iyon ang kanyang paraan ng pagpapagaling sa sugat ng nakaraan. Ang yamang ito ay hindi na magiging kasangkapan ng kasakiman, kundi magiging liwanag ng pag-asa para sa mga nangangailangan. Bago sila lumabas, huminto muna si Clara sa harap ng salamin sa silid ni Remedios. Ang kanyang refleksyon ay malayo na sa babaeng umiyak sa loob ng bodega kagabi. Ang bawat galaw niya ay may tiyak na layunin. Isinara nila ang vault at ibinalik ang lahat sa ayos, tila walang anumang nangyari. Habang naglalakad palayo sa mansyon patungo sa madilim na bahagi ng hardin, tiningnan ni Clara ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw sa loob ay unti-unting namamatay, tila sumasalamin sa unti-unting pagguho ng pundasyon ng pamilya Sandoval. Ang lahat ng nakikita ng mata ay mananatiling marangya. Ngunit sa loob nito, ang lahat ay wala ng laman, kundi tingga at kadiliman. Ang tanging natitira na lamang ay ang paghihintay sa gabi ng anibersaryo. Ang gabi kung saan ang lahat ng huwad na ningning ay tuluyang maglalaho at ang katotohanan ang siyang magniningning sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pangamba ang gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung mapansin ni Marco ang kaibahan ng timbang bago sumapit ang party? At ang mga kamera na kanyang inilagay, kakayanin ba ng kanyang puso na mapanood ang bawat detalye ng kataksilang gagawin nila sa loob mismo ng kanyang tahanan? Ang bawat kilos ni Clara sa loob ng mga sumunod na araw ay tila isang sayaw sa ibabaw ng manipis na salamin. Maingat, kalkulado, at puno ng mapagpanggap na kahinaan. Alam niya ang bawat galaw ni Marco, ang bawat lihim na pag-uusap nito sa telepono, at ang lumalalang kasakiman na nagpapabulag sa kanyang asawa. Panahon na para bitawan ng pain na hindi kayang tanggihan ng isang taong uhaw sa yaman. Isang hapon, habang nagpapanggap na inaayos ang kanyang mga gamit sa opisina, sadyang iniwan ni Clara ang isang folder na may tatak na Confidential Gold Creek Mining Project sa ibabaw ng mesa. Alam niyang papasok si Marco sa silid
upang maghanap ng anumang mapapakinabangan bago siya tuluyang paalisin ang kan. Nang marinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob at ang mabibigat na hakbang ng kanyang asawa, nanatili siyang nakatalikod, pinagmamasdan ang papalubog na araw na nagkukulay kahel sa buong paligid. "Marco, honey, andyan ka pala." Ang mahinahong bati ni Clara, pilit na itinatago ang talim ng kanyang paningin. "Medyo sumasama ang pakiramdam ko, kaya magpapahinga muna ako sa kwarto. Pakisara na lang ang pinto paglabas mo." Agad na nakuha ng folder ang atensyon ni Marco. Pagkaalis ni Clara, mabilis nitong binuksan ang mga papeles. Doon ay nakita niya ang mga pekeng ulat na ginawa ni Clara. Isang proyektong nangangako ng triple na balik ng puhunan sa loob lamang ng 1 buwan dahil sa pagmamadali nitong mabayaran ang mga utang ni Vanessa at mapanatili ang kanilang marangyang buhay. Hindi na nag-isip si Marco. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa galak. Habang binabasa ang mga pekeng numero, agad niyang tinawagan si Vanessa. "Vanessa baby, we found it. Ang jackpot na hinihintay natin. Kapag nailipat ko ang lahat ng pondo ng kumpanya rito, hindi na natin kailangan ang barya-baryang insurance ni Clara. We will be billionaires." Ang boses ni Marco ay puno ng adrenaline. Walang kamalay-malay na ang bawat pisong inilalabas niya sa kumpanya ay diretsong napupunta sa isang trust fund para sa mga ulila na itinayo ni Clara. Ngunit ang kasakiman ni Vanessa ay hindi lamang para sa pera. Ito ay para sa posisyon. Gusto niyang makitang tuluyan nang nadudurog si Clara. "Kung ganoon, Marco, why wait? Ayoko nang makita ang babaeng iyan sa bahay na ito. It's either her or me. I want her out tonight." Nang gabing iyon, tinawag ni na Marco at Doña Remedios si Clara sa sala. Ang atmosfera sa loob ng malawak na silid ay malamig at puno ng tensyon. Nakaupo si Remedios sa kanyang paboritong silya. Hawak ang kanyang rosaryo, habang si Marco ay nakatayo sa harap ng fireplace, may hawak na isang puting sobre. "Clara, maupo ka." Ang utos ni Marco. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng lambing. Tanging ang tigas ng isang taong nakuha na ang gusto. "Pag-isipan nating mabuti ito, hindi na gumagana ang pagsasama natin. Your mental state is deteriorating at pabigat ka na sa pamilya. It's better for everyone kung maghiwalay na tayo." Inilapag ni Marco ang mga papeles sa mesa, ang petition for annulment at isang waiver na nagsasaad na tatalikuran ni Clara ang lahat ng kanyang karapatan sa kanilang mga ari-arian at sa mansyon. Ang marahang paglapat ng mga papel sa ibabaw ng salamin ng mesa ay tila tunog ng isang hatol na bitay sa pandinig ng sino mang nagmamahal, ngunit para kay Clara, ito ang tunog ng kalayaan. "Pirirmahan mo ito, Clara," dagdag ni Remedios habang matalimang tingin. "Ito ang pinakamabuting paraan para hindi na lumaki ang gulo. You should be thankful na hindi ka namin agad ipinapasok sa ospital para sa mga baliw. Just sign it and leave with your clothes. Wala kang makukuha kahit isang sentimo rito dahil lahat ng yaman ng Sandoval ay para sa amin." Tumingin si Clara sa kanyang asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay. Nakita niya ang kawalan ng awa sa mga mata nito, ang pagkabulag sa pag-ibig na huwad. Ang kanyang puso ay kumurot sa huling pagkakataon. Isang huling hapdi para sa alaala ng lalaking inakala niyang bayani niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. "Sigurado ka ba rito, Marco? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito? Pagkatapos kong iligtas ang negosyo niyo ng paulit-ulit?" Ang tanong ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil ng emosyon. "Don't make this harder than it is, Clara. It's just business. Nagamit mo na ang oras mo and now it's Vanessa's turn." Ang sagot ni Marco nang may malamig na ngisi. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinulat ni Clara sa dokumento, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kadiliman sa paligid ng kanyang asawa at biyenan. Hindi nila alam na ang pinirmahan niyang waiver ay kalakip,
ang isang lihim na sugnay na maglalantad sa lahat ng ilegal na transaksyon ni Marco sa oras na maaprubahan ang paghihiwalay. Tapos na, bulong ni Clara matapos ilapag ang panulat. Ang katahimikan sa sala ay tila isang mabigat na kumot. Aalis ako, gaya ng gusto nyo. Pero bago ako umalis, gusto ko lang manatili rito hanggang sa susunod na linggo para sa anibersaryo. Gusto kong makita ang pagtatapos ng lahat. Tumingin si Marco kay Remedios at nang makita ang pagsang-ayon nito dahil sa kumpiyansang nakuha na nila ang lahat, tumango siya. Fine, 1 linggo. Pero huwag kang gagawa ng anumang eksena. Just stay in your room at huwag kang haharang-harang sa amin. Tumayo si Clara at dahan-dahang naglakad paakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit anong ginto. Ngunit sa kanyang isipan, isang malaking katanungan ang nabuo habang hawak-hawak ang tila nanginginig niyang dibdib. Nakuha na ni Marco ang pain at nailipat na ang lahat ng pondo sa isang proyektong hindi naman totoo. Ngunit sapat na ba ang 1 linggo para maprotektahan ni Clara ang kanyang sarili mula sa mas madilim pang balak ni Vanessa? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang may mas malalim pang lihim na itinatago si Marco sa likod ng insurance policy na balak nitong gamitin laban sa kanya? Ang katahimikan sa loob ng silid ni Clara ay tila isang malalim na telon na naghihiwalay sa kanya mula sa ingay ng mundong pilit siyang iginigiba. Hawak niya ang isang maliit na maleta, hindi para punuin ng mga mamahaling hiyas o mga damit na gawa sa seda, kundi para itago ang iilang alaala ng kanyang nakaraan na hindi pa nababahiran ng dumi ng pamilya Sandoval. Ang bawat tiklop ng kanyang mga damit ay maingat. Tila bawat himaymay ng tela ay may dalang bigat ng 10 taong pananatili sa mansyong ito. Walang anumang tunog ng pagsasara ng maleta, tila ba ang hangin mismo ay nakikiramay sa kanyang pag-alis. Sa gitna ng kanyang pag-iimpake, napatitig siya sa isang lumang litrato ng kanyang mga magulang, ang iisang bagay na nagpapaalala sa kanya na bago siya naging misis ni Marco, siya ay isang batang may sariling mga pangarap at dangal. Ang dahan-dahang paghaplos ng kanyang daliri sa ibabaw ng lumang papel ay nagpadama sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Bumaba si Clara sa likod ng bahay, kung saan alam niyang nagpapahinga si Mang Pido sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang matanda ay nakaupo sa isang lumang bangko, nakatitig sa kawalan. Nang lumapit si Clara, dahan-dahang inilabas ng matanda ang kanyang panyo upang punasan ang mga matang tila may namumuong luha. Ma'am Clara, totoo po ba ang naririnig ko? Aalis na po kayo pagkatapos ng party? Ang tanong ni Mang Pido, ang boses ay nanginginig sa lungkot. Ngumiti si Clara, isang nangiting hindi napilit, kundi puno ng katiyakan. Kailangan ko nang magsimula muli, Mang Pido. Pero bago ako umalis, may gusto akong ibigay sa inyo. Inabot ni Clara ang isang makapal na sobre. Para sa inyo ito. Gusto kong bumalik na kayo sa probinsya nyo. Bumili kayo ng sariling lupa at magpahinga na. Hindi nyo na kailangang maglingkod sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa inyo. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang tinatanggap ang sobre. Napakarami po nito, ma'am. Hindi ko po ito matatanggap. Tanggapin niyo po, Mang Pido. Iyan ay bunga ng katapatan niyo sa akin nung panahong lahat sila ay tinalikuran ako. Ang katapatan ay may katapat na yaman na hindi kayang tapatan ng ginto. Ang malambot na wika ni Clara habang hinahawakan ang magaspang na kamay ng matanda. Sa sandaling iyon, ang damdamin ni Clara ay tila isang ilog na kumakalma pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nakikita niya sa mga mata ni Mang Pido ang pasasalamat na hindi mababayaran ng anumang salapi. Naglakad si Clara patungo sa gitna ng malawak na hardin. Tumingala siya sa mansyong Sandoval, ang malalaking bintana, ang mga dekorasyong ginto, at ang tila walang katapusang karangyaan.
Sa paningin ng iba, ito ay isang palasyo. Ngunit para kay Clara, ito ay isang napakagandang kulungan. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay tumatagos sa mga kurtina, ngunit ramdam niya ang lamig at kawalan ng kaluluwa ng bawat pader nito. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang sariwang hangin ng gabi na pumasok sa kanyang mga baga. Ang bawat pagbuga ng kanyang hininga ay tila pagpapakawala sa bawat sakit, bawat panunumbat, at bawat pagsasakripisyo na ibinigay niya sa loob ng 10 taon. Ngayon, ramdam niya ang isang uri ng kalayaang hindi niya inakalang posible pa. Wala na siyang kailangang patunayan, wala na siyang kailangang iligtas. Ang tanging kailangan niyang gawin ay ang manindigan sa huling pagkakataon. Habang nakatayo sa ilalim ng puno ng nara, ang liwanag mula sa kanyang cellphone ay biglang gumuhit sa gitna ng kadiliman ng kanyang palad. Isang mensahe mula sa pribadong investigador ang dumating. May kalakip na isang audio file. Isinuot ni Clara ang kanyang earphones at pinindot ang play. Ang boses ni Vanessa sa kabilang linya ay tila isang ahas na nagbubulong ng lason. Don't worry, honey. Sa sandaling makuha natin ang insurance money ni Clara, pagkatapos ng anibersaryo, lilipat na tayo sa ibang bansa. Sino ba ang mag-aakala na si Marco Sandoval ay nagpakasal sa isang kabit na may asawa na pala sa Singapore? Basta siguraduhin mong hindi na siya makakapagsalita kailanman. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng tubig sa mukha ni Clara. Hindi lang pala utang ang itinatago ni Vanessa. Mayroon pa itong mas madilim na lihim na maaaring sumira. Hindi lang kay Marco, kundi sa buong pangalan ng pamilya, Sandoval. Ang pagtataksil ni Marco ay hindi lamang isang simpleng pambababae. Isa itong malaking pagkakamali na magdadala sa kanya sa sarili niyang kapahamakan. Mariing hinawakan ni Clara ang kanyang cellphone, ang kanyang mga kuko, ay tila ba gustong bumaon sa matigas na screen nito. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa bintana ng silid ni Marco, kung saan nakikita niya ang anino ng kanyang asawa at ni Vanessa na tila nagdiriwang na ng kanilang tagumpay. Ang lahat ay nakahanda na. Ang mga bitag ay nakakalat na sa bawat sulok ng mansyon. Ngunit ang bagong impormasyong ito, ang lihim na asawa ni Vanessa, ay ang huling piraso ng sandata na gagamitin ni Clara upang tuluyang durugin ang lahat ng kanilang inaasahan. Anong gagawin ni Marco kapag nalaman niyang ang babaeng pinagpalitan niya sa kanyang asawa ay isa palang impostora? At paano haharapin ni Doña Remedios ang kahihiyang dulot ng katotohanang ang magiging manugang niya ay isang kriminal? Nanatiling nakatayo si Clara sa dilim. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang kakaibang liwanag mula sa buwan. Ang anibersaryo ay bukas na. At sa gabing iyon, hindi lamang mga alahas ang magniningning, kundi ang katotohanang magpapabagsak sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ang mansyon ng mga Sandoval ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong mga kristal na ilaw, tila isang bituin na bumagsak sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang mga bulaklak ay humahalo sa malamig na hangin, habang ang mga bisitang suot ang kanilang pinakamagagandang damit ay naglalakad sa bawat sulok ng malawak na sala. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay tila isang bahagi ng isang grandiosong pagtatanghal ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng marangyang telo na ito, ang bawat pader ng bahay ay tila humihinga ng isang lihim na malapit ng sumabog. Nakatayo si Marco sa gitna ng entablado, hawak ang isang baso ng kumikinang na inumin. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Ang bawat ngiti niya ay tila isang proklamasyon ng kanyang tagumpay. Sa tabi niya, si Vanessa ay nakasuot ng pulang bestida na tila kumakatawan sa kanyang ambisyon, habang si Doña Remedios ay nakaupo sa gitna ng mga matatanda. Suot ang kanyang pinakamalaking ngiti at ang kanyang rosaryo na tila ba isang banal na taming. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Marco, ang kanyang boses, ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng tiwala sa sarili. Ngayong gabi,
Hindi lamang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng pamilyang ito. Ipinagdiriwang din natin ang tagumpay ng Sandoval Group sa ating pinakabagong proyekto sa Gold Creek. Dahil sa proyektong ito, ang yaman ng ating pamilya ay hindi na lamang basta ginto. Ito ay magiging isang pamana na hinding-hindi malilimutan. Nagpalakpakan ng mga tao. Ang tunog ng kanilang mga kamay na nagtatama ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumabalot sa silid. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, dahan-dahang bumaba ng hagdan si Clara. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, walang anumang alahas sa kanyang leeg o braso, ngunit ang kanyang tindig ay may dalang dignidad na hindi matutumbasan ng anumang hiyas. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng katotohanang bitbit niya. "Clara, honey, come here," tawag ni Marco. Pilit na ipinapakita sa lahat ang kanyang mapagmahal na pagtrato sa asawa. "Mama, bakit hindi mo ipakita sa ating mga bisita ang bunga ng ating pagsusumikap? Ipakita mo sa kanila ang mga gintong bareta na magsisilbing pundasyon ng ating bagong imperyo." Tumayo si Doña Remedios nang may malapad ng ngiti. "Siyempre anak, para makita ng lahat na ang pamilya Sandoval ay hindi kailanman naghihirap." Dinala ni Remedios ang ilang mga piling bisita sa harap ng isang maliit na vault na inilabas sa gitna ng sala para sa okasyong yon. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, dahan-dahan niyang inikot ang dial. Ang bawat pag-ikot nito ay tila isang mabagal na pagbilang sa nalalabing sandali ng kanilang kasinungalingan. Nang bumukas ang pinto ng vault, ang liwanag ng mga ilaw ay tumama sa mga blokeng ginto sa loob. Kinuha ni Remedios ang isang bareta at itinaas ito ng may pagmamalaki. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapakitang gilas, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang manipis na balat ng ginto sa ibabaw ng bareta ay dahan-dahang natuklap dahil sa pawis ng kanyang mga kamay, tila isang balat ng ahas na nalalaglag. Ang kintab na inakala nilang kayamanan ay naglaho at ang tumambad ay ang madilim at malamig na kulay ng tingga. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong sala. Ang bawat bulungan ay napatigil, pinalitan ng mga matang puno ng pagtataka at pangungutya. Ang bareta ay nadulas mula sa kamay ni Remedios at tumama sa matigas na sahig. Naglalabas ng isang mapurol na tunog na tila pagkabasag ng isang pangarap. Ang mga piraso ng pekeng ginto ay kumalat sa sahig, nagpapakita ng tunay na kulay ng kanilang kasakiman. "Ano ito? Marco, anong nangyari sa ginto?" Ang nauutal na tanong ni Remedios. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Bago pa makasagot si Marco, biglang namatay ang mga ilaw sa sala at isang malaking screen sa likod ng entablado ang bumukas. Isang video ang nagsimulang tumakbo. Doon, sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita, napanood ang malinaw na kuha ng kamera mula sa loob ng silid ni Remedios. Nakita ang pag-uusap ni Marco, Vanessa at Remedios tungkol sa pagpatay kay Clara sa pamamagitan ng pagpapakulong sa kanya sa rehab center at ang plano nilang kunin ang insurance money. Narinig ng lahat ang boses ni Marco. "Hahayaan nating isipin ng lahat na nababaliw na siya." At ang boses ni Vanessa, "Sino ba ang maniniwala sa isang baliw?" Ang bawat salita sa video ay tila mga matatalim na palaso na tumatama sa puso ng bawat nakikinig. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at galit. Si Marco ay tila estatwang nakatayo sa gitna ng entablado, habang si Vanessa ay pilit na itinatago ang kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, muling bumukas ang mga ilaw. Nakatayo si Clara sa harap ni Marco. Ang kanyang mga mata ay diretso at walang takot. "Ang yaman na hinahanap niyo, Marco, ay wala na. Ibinigay ko na ito sa mga taong tunay na nangangailangan, sa mga batang may sakit at mga ulila. At ang gintong hinahawakan niyo, iyan ang tunay na simbolo ng inyong pagkatao. Maitim, mabigat at walang halaga.
Kasabay nito, ang malalaking pinto ng mansyon ay bumukas. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok. Ang kanilang bawat hakbang sa sahig ay may dalang kapangyarihan ng batas. Lumapit ang pinuno ng mga pulis kay Marco at Vanessa. Marco Sandoval at Vanessa Lim, inaaresto namin kayo sa kasong financial fraud, conspiracy to commit murder, at illegal transfer of assets. May karapatan kayong manahimik. Ang mariing deklara ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Ang bawat tunog ng paglock ng posas sa mga kamay ni Marco at Vanessa ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng kanilang marangyang buhay. Si Doña Remedios ay napaluhod sa sahig, humahagulgol habang nakatitig sa mga blokeng tingga na nakakalat sa paligid niya. Ang kanyang rosaryo ay nahulog mula sa kanyang kamay, tila ba maging ang langit ay tinalikuran na siya. Tiningnan ni Clara ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na awa para sa mga taong nabulag ng kinang ng huwad na ginto. Masyado nang huli ang pagsisisi, Marco. Ubos na ang ginto, pati ang dangal niyo. Habang hinihila palabas ng mansyon sina Marco at Vanessa, sa gitna ng mga bisitang kumukuha ng litrato at video ng kanilang kahihiyan, nanatili si Clara sa gitna ng sala. Ang mansyon na dati ay tila isang kulungan ay biglang nagmukhang malawak at maliwanag sa kanyang paningin. Ang bawat hininga niya ay tila mas magaan na ngayon. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang huling anino ang lumapit sa kanya. Isang tao mula sa likod ng mga bisita na may hawak na isang sobrang may tatak ng kumpanya ni Marco sa Singapore. Ang mukha nito ay hindi pamilyar. Ngunit ang mga mata nito ay may dalang mensahe na tila hindi pa tapos ang lahat. Ang bawat marangyang palamuti sa loob ng mansyon ng mga Sandoval ay tila nawalan ng kulay, naging mga saksi sa isang mabilis na pagguho ng isang imperyong itinayo sa buhangin ng kasinungalingan. Wala na ang musika, wala na ang mga tawanan ng mga bisita. Ang tanging natira ay ang malamig na katahimikan ng mga pasilyong dati ay puno ng buhay. Ang mga legal na selyo na nakadikit sa malalaking pinto ay nagsilbing mga tanda ng kamatayan ng kanilang karangyaan. Sa loob ng isang madilim at masikip na selda, nakaupo si Marco sa sahig, nakasandalang ulo sa malamig na pader. Ang kanyang suot na mamahaling barong ay punit-punit na at puno ng mantsa. Tila sumasalamin sa kanyang nadungisang pangalan. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa gabing iyon. Ang gabing nakita niya ang pagkabasag ng kanyang mga pangarap sa harap ng maraming tao. Wala siyang ibang naririnig sa loob ng 4 na sulok ng kanyang piitan, kundi ang sariling hininga. At ang malayong tunog ng iba pang mga bilanggo na nagsisigawan, isang ingay na tila humihigop sa kanyang natitirang katinuan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang interrogation room, nakaupo si Vanessa na tila isang lantang bulaklak. Ang kanyang makapal na makeup ay humalo na sa kanyang mga luha, nag-iiwan ng mga itim na guhit sa kanyang pisngi. Ang bawat tanong ng mga awtoridad ay tila isang dagok sa kanyang pagkatao. Ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa sa Singapore at ang mga ilegal na utang na tinakbuhan niya ay nakalatag na sa mesa. Wala na siyang mapagtataguan. Ang kanyang ganda na ginamit niyang sandata upang makuha ang gusto ay wala ng silbi sa harap ng matitigas na rehas ng batas. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng trahedya ay naganap sa harap mismo ng mansyong Sandoval. Dumating ang mga opisyal ng korte kasama si Attorney Elena upang ipatupad ang pagpapaalis sa mga naninirahan dito. Ang titulo ng bahay at lupa ay legal na nailipat na sa pangalan ng trust fund na itinayo ni Clara bago pa man ang anibersaryo. Lumbas si Doña Remedios mula sa pinto. Bit-bit ang isang maliit na maleta na naglalaman ng iilan niyang damit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa kanyang gintong rosaryo. Ang tanging bagay na naiwan sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pangungutya at kayabangan,
Ngayon ay puno na lamang ng takot at kalituhan. Ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay tila isang pagbagsak sa isang malalim na balon ng kahihiyan. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang asawa ng namayapang si Don Sandoval. Akin ang bahay na ito. Ang kanyang paos na sigaw na tila isang huling hininga ng isang naghihingalong reyna. Ngunit walang nakinig. Ang bawat tauhan na dati ay yumuyukod sa kanya ay nakatingin na lamang ng may awa o kaya ay wala nang pakialam. Natagpuan ni Remedios ang sarili sa gilid ng kalsada. Sa tapat ng mismong mansyong dati ay pinaghaharian niya. Ang semento ay malamig at magaspang sa kanyang mga paa. Ang mga tao sa paligid ay naglalakad nang walang pagpansin sa matandang babaeng nakaupo sa tabi ng kanyang maleta. Tila ba isa lamang siyang bahagi ng maduming kalsada. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagiiwan ng usok at alikabok na tumatama sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang salamin ng bintana at tumambad ang mukha ni Clara. Walang bahid ng galit o tagumpay sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at tahimik na kapayapaan ang mababasa rito. Tinitigan ni Clara ang kanyang dating biyenan, ang babaeng itinuring niyang ina, ngunit itinuring siyang basura. Bumaba si Clara mula sa sasakyan at lumapit kay Remedios. Ang marahang paglapat ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang maingat na musika sa gitna ng ingay ng lungsod. May kinuha siyang isang balot ng mainit na pagkain mula sa loob ng sasakyan at dahan-dahang inilapag ito sa tabi ng maleta ni Remedios. Mamatisama ang mahinang tawag ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na hangin. Heto po ang pagkain. Kumain po kayo. Tumingala si Remedios. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang pagtititigan nilang dalawa ay tila isang mahabang paglalakbay pabalik sa lahat ng mga sandaling sinaktan siya ng matanda. Sa halip na gumanti, pinili ni Clara ang huling pagkakataon ng kabutihan, hindi dahil karapat-dapat ang matanda, kundi dahil iyon ang nagpapatunay na hindi siya naging katulad nila. Tumalikod si Clara at dahan-dahang bumalik sa kanyang sasakyan. Ang marahang pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila huling tuldok sa kabanata ng kanyang buhay sa pamilya Sandoval. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Clara sa side mirror ang anino ni Remedios na unti-unting lumiliit, yakap ang kanyang maleta sa gitna ng malawak at malupit na mundo. Ang mansyon ay naiwang bakante. Ang mga ilaw ay tuluyan ng namatay. Ang bawat ginto at yaman na pinag-awayan at pinagpatayan nila ay naglaho na parang bula. Iniwan lamang ang mga pader na saksi sa kasakiman ng tao. Ngayon, ang tunay na laban ni Clara ay hindi na ang paghihiganti, kundi ang paghahanap ng bagong dahilan upang muling tumibok ang kanyang puso para sa sarili niyang buhay. Ang amoy ng antiseptic at malinis na linen sa loob ng ospital ay hindi na nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Clara. Sa halip, ang bawat hininga niya ay tila isang pasasalamat sa bawat segundong idinaragdag sa kanyang buhay. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang hinihintay ang huling resulta ng kanyang pagsusuri. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila humahaplos sa kanyang balat. Nagbibigay ng init na matagal na niyang kinalimutan sa loob ng malamig na mansyon ng mga Sandoval. Pumasok ang kanyang doktor nang may hawak na folder at isang malambot na nangiti. Clara, magandang balita. Ang iyong katawan ay tumutugon ng maayos sa lahat ng gamot. Ang tumor ay tuluyan ng lumiit at maaari na nating sabihing nasa remission ka na. Kailangan mo na lang ipagpatuloy ang malusog na pamumuhay at iwasan ang labis na stress. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Clara. Ang bawat salita ng doktor ay tila pagtanggal ng isang mabigat na tanikala sa kanyang leeg. Ang luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na galing sa sakit, kundi sa isang uri ng ligaya na tila ba ang langit ay muling bumukas para sa kanya. Salamat po, Dok.
Maraming salamat po. Makalipas ang ilang linggo, natagpuan ni Clara ang sarili sa loob ng bahay kalinga, ang Konye Vien kung saan siya lumaki. Ang ingay ng mga batang nagtatakbuhan sa damuhan at ang kanilang mga inosenteng tawanan ay tila isang himig ng pag-asa na bumabalot sa buong paligid. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan at ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin ay nagpapaalala sa kanya ng tunay na kahulugan ng tahanan. Wala na siyang suot na mamahaling sutla o mga sapatos na matutulis. Nakasuot siya ng simpleng cotton na damit at tsinelas habang tinutulungan ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Ang kanyang mga kamay, na dati ay abala sa pagbibilang ng yaman ng ibang tao, ay abala na ngayon sa pag-akay sa mga maliliit na kamay na nangangarap din ng magandang bukas. Isang hapon, naglakad si Clara patungo sa tabing dagat na hindi kalayuan sa Konye Vien. Ang dahan-dahang paghampas ng mga alon sa kanyang mga paa ay tila isang marahang masahe mula sa kalikasan. Ang malakas na ihip ng hangin ay sumasayaw sa kanyang buhok, tila tinatangay ang bawat natitirang alaala ng puot at pait. Tumingala siya sa malawak na kalangitan na nagkukulay lila at kahel dahil sa papalubog na araw. Ramdam niya ang gaan ng kanyang katawan, tila ba isa siyang ibon na sa wakas ay nakawala sa isang gintong kulungan. Malaya na ako. Ang bulong niya sa hangin, ang bawat pantig ay may dalang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang gintong bareta. Ang kanyang puso ay tumitibok na ngayon para sa sarili niyang pangarap, hindi na para sa pag-apruba ng ibang tao. Habang naglalakad pabalik sa kanyang maliit na silid sa bahay kalinga, napansin ni Clara ang isang sobre na iniwan sa kanyang mesa. Wala itong pangalan ng nagpadala, ngunit sa loob nito ay may isang pamilyar na bagay, ang matandang susing tanso na dating nakasabit sa leeg ni Doña Remedios. Kasama nito ang isang maikling sulat na may sulat kamay ni Mang Pido. Ma'am Clara, nahanap ko po ito sa mga gamit na iniwan ni Doña Remedios bago siya tuluyang umalis. Sinasabi po ng mga matatanda na ang susing ito ay nagbubukas sa isang lumang baul sa bodega ng simbahan kung saan itinago ng pamilya Sandoval ang kanilang huling lihim. Maaring ito na ang huling sagot na hinahanap nyo. Tinitigan ni Clara ang susi. Ang malamig at magaspang na bakal nito ay tila may ibinubulong na nakaraan. Isang matalim na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa kabila ng kanyang nahanap na katahimikan, tila may isang huling pintong kailangang buksan upang tuluyang masara ang kabanata ng mga Sandoval sa kanyang buhay. Ano ang itinatago sa loob ng baul na yon? Ito ba ay karagdagang yaman? O isang katotohanang mas madilim pa sa lahat ng naranasan niya? At handa ba si Clara na harapin muli ang multo ng nakaraan para sa huling pagkakataon? Nananatiling balot ng misteryo ang bawat sulok ng lumang bodega sa ilalim ng parokya, kung saan ang amoy ng lumang papel at alikabok ay tila mga anino ng nakaraang pilit kumakapit sa kasalukuyan. Hawak ni Clara ang tanging susing tanso. Ang kanyang mga daliri ay nakakaramdam ng kakaibang lamig mula sa metal. Sa harap niya ay isang baul na yari sa matigas na nara, pinalamutian ng mga ukit na unti-unti nang kinakain ng panahon. Ang bawat pag-ikot ng susi sa loob ng kandado ay tila isang maingat na pagbukas sa huling pahina ng isang madilim na aklat. Nang dahan-dahang bumukas ang takip ng baul, walang anumang kislap ng ginto ang bumati sa kanya. Sa loob nito ay mga lumang liham at isang kupas na dokumento na may lagda ng yumaong Don Sandoval at ng ama ni Clara. Ang bawat salita sa papel ay tila isang bulong mula sa hukay na nagpapatunay na ang orihinal na puhunan ng kumpanya ng mga Sandoval ay nagmula sa pamilya ni Clara na ninakaw lamang sa pamamagitan ng panlilinlang ilang dekada na ang nakalilipas. Ang lahat ng yaman na inakala nilang kanila ay sa simula pa lamang ay pag-aari na ng pamilya ni Clara. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara. Ang katotohanan ay mas matalim pa sa anumang espada. Hindi lamang niya nakuha ang hustisya para sa kanyang sarili,
kundi naitama rin niya ang isang pagkakamali ng nakaraan na kailanman ay hindi niya nalaman. Ngunit sa halip na angkinin ang mga ari-ariang ito, kinuha ni Clara ang isang posporo. Ang maliit na apoy na dahan-dahang tumupok sa mga lumang papel ay tila isang ritual ng paglilinis. Ang usok na pumapaibabaw sa hangin ay nagdadala ng bawat pait, bawat puot, at bawat sumpa ng pamilya Sandoval patungo sa kawalan. Tapos na ang lahat. Ang bulong ni Clara sa gitna ng katahimikan ng bodega. Ang marahang paglapat ng takip ng baul ay tila isang pinal na pamamaalam sa isang buhay na punong-puno ng pagdurusa. Lumabas si Clara mula sa simbahan, sinalubong siya ng isang maliwanag at payapang umaga. Sa loob ng bilangguan, si Marco at Vanessa ay nananatiling bilanggo ng kanilang sariling mga desisyon, habang si Doña Remedios ay nawala na sa alaala ng mga taong dati niyang minaliit. Ang hustisya ng langit ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging sapat. Natagpuan ni Clara ang kanyang kapatawaran, hindi para sa mga taong sumira sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at sa pananatili sa isang relasyong walang pagmamahal. Ang kapayapaang nararamdaman niya sa ilalim ng lilim ng mga puno sa bahay Kalinga ay ang tunay na kayamanang kailanman ay hindi mananakaw ng sinuman. Ang bawat ngiti ng mga batang kanyang inaalagaan ay tila mga hiyas na mas nagniningning pa sa anumang gintong bareta. Ang buhay ay tila isang malawak na karagatan. Maaring may mga bagyong darating na susubok sa ating katatagan, ngunit ang pusong marunong lumaban at may dalisay na layunin ay laging makakahanap ng daan pauwi sa dalampasigan ng kaligayahan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bigat ng ginto sa loob ng vault, kundi sa gaan ng budhi at sa lalim ng pag-ibig na ibinibigay natin sa ating kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Habang naglalakad si Clara palayo sa simbahan, ang kanyang mga hakbang ay magaan at may katiyakan. Ang sikat ng araw ay tila isang gintong korona sa kanyang ulo, hindi bilang tanda ng kapangyarihan, kundi bilang simbolo ng isang babaeng nagtagumpay sa laban ng buhay. Ang kwento ni Clara ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa muling pagsilang ng isang kaluluwang nahanap ang kanyang liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Dito nagtatapos ang mahabang paglalakbay ng isang pusong sugatan, na ngayon ay buo na at handang harapin ang bawat bukas ng may pag-asa at isang matamis ng ngiti. Ang ginto ay naging abo, ngunit ang dangal ni Clara ay mananatiling maningning hanggang sa dulo.